edad, napakabata pa dito, pare. Mga ilang ano pa to, MVP tsaka championship. Tama. Masyado namang unfair yun, pare. Ito, tatanungin ko na lang kayo, mga katalakas. Kailan ba na 2 points si Junmar? Pare, ikaw ba na 2 points ka na sa laro? Nung ano na ako. Siguro, rookies. Pababa na. Oo. Pero pare, Junmar. Okay, na 2 points. Pangalawa kong tanong, pinasahan ba? Ano shoot ni Junmar kung wala namang bola? Di ba? Kahit magdididi pa yan dyan, di pa, hingi, di pa. Hindi naman pinapasahan, wala naman ma-shoot yung tao. Correct. I'm not defending Junmar, ha? Si Junmar, pare, maliit ba si Junmar para hindi lang makita? Pare, ano ba ni Junmar? 6'10". 6'10"? Hindi mo makita? Hindi mo man lang subukan Junmar. Subukan nga natin, kaya ni Junmar to 7-footer na to. Di ba, pare? Bakit? Bakit kailangan pasahan? Ito Junmar, ano muna tayo, topic. Siyempre, si Junmar, sa akin, bilang isang big man, kailangan i-establish mo yung post presence mo, yung inside game mo. Ito lang tapos na samahan na natin yung mga talakes natin na hindsight. Dapat binigyan nyo rin ng bola yung tao. Yung tao, he's a rhythm player Kaya pag uminit si Junmar, mga 2, 3, 4, 5 kabit-kabit yan pag umiscore. 3 points pa yan pagkakainitan Ginaganahan rebound, kinakabayo So sa akin, I would say na hindi naman nila pinasahan. Si Junmar cannot, he is a player na he's a very special player na hindi mo pwedeng si Junmar hahanapin niya yung laro niya out of the system. Si Junmar, you have to give him the system, bigyan mo siya ng pagkakataon na talagang nakarekta sa kanya ang play. Kung di ko makakalimutan, nung araw, magsalita si Don Ramon Fernandez, di ba, nung araw, sabi niya, hindi nyo naman binigyan ng bola si Junmar sa loob Hindi naman niya na-establish yung laro, hindi naman niya kamong mga player na mga wing na isolate, open court, post, mga semi-post, pwede niyang hanapin ang score niya. Si Junmar talagang totally sa loob lang. So yun ang napansin ko dun dito in defense of Junmar. And biniga pa siya ng todo sa pick and roll. So binigyan din si Junmar ng maraming iisipin. And ikatlo, ika-4, ang laro is up-tempo type of game. Uma-adjust din ang big man dito. Baka naman mamaya, gusto niyang pumoste, pero sa ilang dami ng takbo, nakakaiba. Doon sa laro ng San Miguel na medyo jebay-jebay lang. Deliberate lang. Adjustment din sa big man yun. Baka mamaya napasobra yung ratratan, talagang magsasalubong ang para kay hinihika sa pasok. Ano pa ipoposte mo? Tapos katabi pa niya is yung big man. Na pagkalaki-laki. So another nako, ano ba to? Sino ba mas may problema? Ako ba o yung import? Plus wala ka pang bola. So plus yung ball movement. Ikutan yung Chinese Taipei. Wala naman talagang back down dyan. ISO, wala And sa akin, nakita ko pa rin, isa pa rin ang kailangan umadjust si Junmar dyan is yung time management. Kasi si Junmar galing sa PBA grueling na finals yan. Yes. So, binitbit niya rin yung team. So, kailangan hapong-hapo na rin yan kung titignan mo yung Junmar. So, bahala na sila coach team babalansi dyan. And yun lang, yung presence niya sa middle, tapos yung nagkaroon ng shootout, sagutan, which is good. But medyo bandang uli, siningil si Junmar dahil hindi na-i-involve si Junmar sa laro. It's not si Junmar nagtatago sa bola. Ang laki ni Junmar. Nandun yan. Kumbaga sa kwan, walang pwedeng hindi makakita kay Junmar. Hindi lang talaga nabigyan ng bola, pare.